Unang sulat ni Apostol Pablo sa mga Tesalonika, ikalawang kabanata. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinama kami tininsulto sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyong magandang balita. Ang pangangaral namin sa inyo ay hindi batay sa kamalian o sa masamang pagnanasa o sangad na maninlang, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangaral kami sa inyo hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakakasiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman, kahit na bilang mga apostol ni Kristo ay may katwiran kaming umasa ng gayon. Ngunit naging maghili kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang namin inihandog ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng magandang balita, kundi maging ang aming buhay ay ihahandog din namin. Mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balitang mula sa Diyos. Saksi ang Diyos at saksi rin naman kayo kung paano naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob at hinikayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos, at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea, sa mga nananalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan tulad din ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Hudyo. Ang mga Hudyong ito ang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta. Sila rin ang umuusig sa amin. Nagagalit na sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Inahangad nila inahadlangan nila ang aming pangangaral na makakapagligtas sa mga hentil. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Kaya ngayon ay bumagsak na ang puot ng Diyos sa kanila. At ngayon mga kapatid, nang kami sandaling malayo sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulila. Kaya't sabik na kaming makita kayong muli at nais naming makabalik diyan. Makailang ulit kong binalak dumalaw dyan sa inyo, ngunit lagi kaming inahadlangan ni Satanas. Hindi ba't kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan.